Okay guys, pag-usapan naman natin itong pagkakaroon po ng issue ngayon kay Rep. Richard Gomez, kung saan nambatok daw po ito ng isang kung di po ako nagkakamali ay presidente ng Fencing Association ng ating bansa. Nako po, ano kaya mangyayari po dito niyan? Kasi nagkakaroon po ng backlash at iba't ibang komento patungkol po dito kay Richard Gomez. Pag-usapan natin lahat ng yan sa video na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Let's go! Okay guys, no, ayon nga po dito sa 1PH, no, Richard Gomez nagpaliwanag sa komprontasyon kay Rene Gacuma sa SEA Games. Pinaliwanag ni late Rep. Richard Gomez na nagkaroon sila ng komprontasyon ni Philippine Fencing Association President na si Rene Gacuma habang pinag-uusapan ang desisyon sa team sa decision making sa team sa SEA Games 2025. Ayon kay Gomez, lumapit umano sa kanya si Gacuma at doon nauwi sa tensyon ang usapan. Well, tignan po natin, totoo kaya ito na nambatok si Richard Gomez at ano kaya yung mga mangyayari sa mga kasunod na mangyayari po kaakibat po ng insidente na ito. Play nga natin. Ko lamang po, sabi nyo nga po kaya kayo nagalit, nakikini-question nyo yung desisyon nila na number 1 fencer, hindi pinalaro, ang pinalaro ay yung number 4. Pero nagkaroon po kayo ng komprontasyon, ano po ba ang kwento sa likod nito? Kasi ang sinasabi po niya sa sulat ay inireklamo po kayo ng pag-atake umano sa kanya sa kasagsagan ng fencing competition noong December 16. December 16, ngayon kailan lang. It happened the other day, compared to the other day. Yeah, December 16, fact, Talagang lumapit sa akin, nakatayo lang ako eh. Opo. Lumapit sa akin. So, nung lumapit sa akin, nakipag-kami sa akin, sabi ko, bakit gano'n ang decision making na ginawa ninyo? That's how it started. Ang sinasabi po niya, Kong, imbis daw po nakausapin, ay sinugod, tinapakan sa paa, pinilipit daw niyo ho ang hinlalaki niya at binatukan. At mayroon po kaming video, may lumabas po na video na batukan nga po siya. Kayo po ba yung nasa video na yon? Hindi ko nakita yung video eh. Pero nagkaroon talaga kami ng confrontation habang nag-uusap kami. Because I was so mad, when the country is fighting for a medal, bakit pa ipapasok yung mas mahina na player? Sinasabi ko sa kanila eh. And then prior to that, months before that, binubuli nila ito si Alexa. Binubuli nila. Pero, you do not bully an athlete. Huwag yung babasutin yung mga athletes namin. So, ako rin, papailan ko rin sila ng kaso for bullying our athletes. They cannot do that. Pero nangyari nga po ba yun? Yung pagtapak nyo sa paa, pagpilipit sa hinlalaki, at pagbatok sa kanya? Lumalabot sa akin eh. Alam nga naman halikan ko sa doon. Lumalabot sa di. Sige, kung gano'n na ito niya, sino pa naman ako para umatras? At saka nandun ako as an officer of the Fencing Association. Dahil ang gusto ko yung fencing, mas maraming medalya makuha. Pero sila mismo mga official, sila yung magulo eh. Tapos may conflict of interest pa yung national coach. Yung national coach, hindi dapat naging national coach. Paano kasi yung negosyo niya is about fencing. Dapat hindi talaga naging kasama dyan as a national coach. Balikan ko lang. Okay guys, so nakita naman po natin ng malinaw kung ano po yung paliwanag dito
ni later Rep Richard Gomez. Mukhang makikita po natin hindi niya ikinaila yung bagay po na ito. No, hindi po ako nagkakamali ng pagkaunawa. Sabi niya sino ba naman siya para 'di ba hindi pumalag, parang ganon, no? Ngayon po, ano po bang masasabi natin dito? Kasi marami po sa mga tao dito ang pinupuna po talaga at ang uuwian po talaga, very given po yon na si Richard Gomez ang banatan. Kasi nga kita naman po na siya kung siya yun nasa video mukhang kamukha nga po niya, siya yung mali po dyan, no? Siya po yung magiging kumbaga sa hindi niya maipapanalo yung pambabatok, no? Pero kahit anong kwento, yun nga po yun sa unang tingin. Pero merong issue pala ng pambubuli. Kung totoo man yun, ibang usapan pa yun. Pero yung pamamaraan kung paano po ito tinugunan ni Richard Gomez o ni Goma, doon po yung magiging problema po niya dyan. At I believe na siya po ay magiging po dyan, guilty po dyan sa bagay po na yan, no? Kasi baka umover na. Unless, diba, may ginawa rin po yung coach o yung presidente sa kanya. Baka nauna, baka may usapin pa dyan na yun ang unang nanakit sa kanya, tapos binawian niya. Pero kung siya lang talaga, parang mahirap na po yan laban. Talagang pwede po siyang kumbaga managot dyan sa bagay po na yan. Pero hati nga po yung opinion ng mga tao kasi tama naman daw yung pinaglalaban ni Goma, no? Kung may pambubuli at logically speaking, bakit number 4 yung ilalaban, 'di ba? Kaysa sa number 1 na player. So merong mga ganong questionable movement diyan sa pagkakaroon ng decision making laban po ng bansa po natin yan sa SEA Games, no? Pero kahit ganun pa man, sabi nga po ng mga tao, tama pinaglalaban ni Goma, pero mali pa rin yung pambabatok, no? So yun po yung magiging problema po dyan sa kanyang naging action po dito. Ikaw, anong masasabi mo dito, no? Nagbibigyan mo ba si Goma dito? Sabihin mo na okay lang niyang gawin yon dahil may pinaglalaban naman siya, o sasabihin mo rin na mali yung ginawa niya, mali yung paraan niya, paano niya tinugunan yung sinasabi niyang may kalikuan, mali, no? O tingin mo tama lang yan, no? Pag-usapan natin yan sa comment section. Para sa akin po ay mali yung ginawa ni Richard Gomez, at kung may pinaglalaban man siya na diba, mukhang mali naman talaga kung meron pang bubuli at unfair yun sa number 1 player kung pipiliin yung number 4 kung wala naman magandang rason, diba? Baka mamaya may maganda namang rason pala, no, Goma, no? Ayon kay Rene Gakuma, baka mamaya meron pala siyang magandang rason sa kanyang sa kanilang ginawa na ganon, no? Pero kung may pangbubuli, mali nga rin po yun. Pero at the same time, yung kanyang ginawa ni Goma ay I believe mali po yan. Comment down below anong masasabi mo sa usapin na ito. Pag-usapan natin patuloy yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See you ulit sa susunod na video.